Hey guys, it's me again, Denise. Here for another life update. So, right now it's 6 a.m. Kaka-out ko lang from my work. At ang update ko dun sa e-bike is wala pa silang update. Wala pa nagme-message sa akin kung confirm ba yung replacement. But it's something to get off my head na ayoko na siyang isipin. Masaya lang ako ng right now, I'm not thinking of anything. So just life update. Like I said dun sa previous vlog ko, I got engaged. So this happened last 2020, this year, 22nd of February. So I was in Australia. Nag-visit ako dun sa boyfriend ko. I was there for a year, and a month before akong umalis doon, nag-propose siya sa akin. So, in-expect ko ba yun? Hindi ko in-expect na that soon. Pero, binibiro-biro ko kasi siya. Talagang something na nagulat lang ako kasi nga, hindi ko in-expect na malapit na pala yun. Parang nag-joke lang ako, ganyan-ganyan. Propose ka na sa akin, magpo-propose ka na, o ganito gawin mo, ganyan-ganyan. May listahan. Pero di ko na-expect na gagawin niya talaga soon. So, yun nga, ginawa niya. So, that day, ang ginagawa namin is, kung nasa cruise ship kami, nag-joke ako sa kanya, ikaw baka mamaya mag-propose ka. Kami, dinner on cruise. Yeah, taray, diba? Tapos, hindi ko na-expect na nung araw na din yun, magpo-propose siya. Binibiro ko siya, sabi ko, huwag ka na mag-propose kasi baka mauntog ka. Kasi dikit-dikit yung table doon. Tapos nung hinawakan ko yung kamay niya, ang lamig. So, sabi ko, magpo-propose na yata. To biniro ko siya, uy, kinakabahan ka, magpo-propose ka na ba? Tapos tumatawa-tawa lang siya. Nagtaka din ako kasi bakit ang lamig nung kamay niya. Nasa window seat kami. Ang init doon. So, sabi ko, ba't siya malamig yung kamay? Tapos binibiro-biro ko lang. And then, fast forward, natapos yung cruise dinner namin around 7. Tapos bumalik kami dun sa hotel na binook namin for that stay sa Sydney kasi yun. And after that, meron kaming schedule na escape game or pupunta kami sa isang escape room. At ang kasama namin is yung cousins niya. Tapos, I never expected that time na yung mga cousin niya, ang nasa isip ko lang, pupunta lang sila doon because they wanna share my hobby, which is yun, or something that I love, which is yung game na escapes. Ayan. Tapos, first time kong ma-experience yung escape hunt in person. Like, puro lang kasi ako virtual or online games ng escape. So, sobrang excited ako at iniisip ko lang, wow, I feel so lucky because they'll join me dun sa something I really wanna do. And something I love doing. Nagulat lang ako na lahat yung mga cousin niya nandun. Tapos, ayun, nung araw na yun, nagulat din ako at some point. Sabi ko, bakit most of them naka-blue? Pati yung fiancé ko, naka-blue siya that time. Sabi ko, favorite color niya kasi yun. Ang favorite color ko, orange. And that day, I was wearing red. Di ko na-expect na during or latter part na nung game kung saan kasi yung team ng game is Aladdin. So, may lamp doon. Tapos, sa last part nung game, may lamp. Tapos, kailangan mong i-spread yung lamp. Or, i-spread. Or parang anong tawag doon? Sa Tagalog, ano ba yan? Ulitin ko. So, yun nga. Sorry, puyat kasi, kaya hindi ko alam kung paano ko siya i-construct. Basta yun, kailangan mong i-rub yun, yun yung word, i-rub yung lamp. So, nung time na yun, masyado akong excited, masyado akong proactive dun sa game, laging gusto ko ako yung on top of the game. So, nung time na yun, may part na kailangan ng mag-rub ng lamp. Tapos, sabi nila sa akin, ako na daw, kasi ako yung nasa harapan. As a bida-bida person, di ako na, nung una nahihiya pa ako, pero kinuha ko na siya. May binasa muna akong poem. Tapos, after nun, kinuha ko yung lamp. Tapos, nirub ko siya on the side. Tapos, bigla siyang nag-lift.
Tapos may lumabas na singsing. Tapos nung una, hindi pa siya sa akin nagsisingkin. Sabi ko, uy, may singsing! Sabi ko lang, as like, I thought it's part of the game. And like, continuation siya nung game. Tapos nagulat ako, bigla siyang lumuhod. Ang puro sinasabi ko lang nung time na yun is, seryoso! Seryoso! Ayun nga, puro sabi ko lang, seryoso, seryoso. Di talaga kasi ako makapaniwala. Tapos, ayun nga, nag-ask na siya sa akin if, will you marry me? Di syempre nag-yes ako. Sobra kasing nakakatuwa. Tsaka, kung di nyo alam, I'm 28 years old. He's also 28 years old. And, tingin namin ay, nandun na kami sa tamang age ng ganon. Gets nyo na yun. Tapos, ayun, nung time na yun, sobrang saya lang ng puso ko. Akala ko coincidence lang lahat na yung pinsan niya nandun. Tapos, after nun, may video pala. I-upload ko yun later. Papakita ko sa inyo yung proposal video niya sa loob ng escape room. Kaso medyo madilim, pero it's so amazing. Amazing experience. Kapag naalala ko yun, parang yung isip ko laging, oh my gosh. Nangyari talaga siya. Dreamy talaga yung feeling eh. Yun yung word, dreamy. At I'm so thankful and lucky to have him in my life. Kaya, mapapayes talaga ako. Kaya, ayun, nag-yes ako. Tapos, i-upload ko yung video later on nung proposal niya at how he planned everything at saka kung ano yung mga naisip niyang ways to propose kasi madami siyang ideas. At, nung time na yon, I think that's the best idea. Yung time na yon nung nag-propose siya at may lumabas na sing-sing from the lamp after rubbing it. So, I couldn't ask for more. At, nung time na yon, after nun, pumunta na kami sa engagement party agad. So, he rented the place. Kasi may rooftop doon sa may escape room. Like, roof deck. Tapos, nandun yung preparation or setup ng sister niya, si Jack. Shout out, Jack. Miss you. At uwi ka na soon. August, uwi na siya dito sa Philippines to visit. Babalik ulit siya dun sa Australia later on. Pero she organized everything with her cousins or with their cousins and then sinet up nila yung place. Ang ganda, sobra. And I feel so special because his uncles, aunties, nandun. And they celebrated our day talaga. So, sobrang lucky ko kasi sobrang bait ng family niya, yung relatives niya. They all helped and made my day special. Our day special. Naalala ko si Monica sa Friends nung pagka-engage sa kanya ni Matthew Perry, ni Chandler. Lagi lang niya sinasabi, I'm engaged! Puro lang sarili niya. Ay nako, Monica coded. Anyway, so yun yung backstory nung engagement ko. This year lang. So, I'm just so happy. For the wedding date, wala pa kaming wedding date. We're just enjoying it. Kaya, hindi naman kami nagmamadali at hindi naman dapat magmadali sa mga ganyang bagay. Dapat pinag-iisipan at pinagpaplanuhan dahil yan ang magiging future nyo. Ayun lang guys. Thank you for listening and watching this video. If you like this video and the life updates I provided to you guys, please consider subscribing, like, and share or comment at the below. And yeah, thank you. See you.